Okay, so for this module, no, ang ituturo ko sa inyo ngayon is ang tinatawag nating Facebook automation keywords, no. So itong Facebook automation keywords, ito yung kapag may mag-message sa Facebook natin, no, na keywords, kuwari location, madidetect ng system yun, tapos may send natin yung gusto nating sabihin sa client, no. So etong automation na to, maganda to kasi kumbaga, kapag ka alam mo yung isasagot mo sa mga importanteng details na mga usual na tanong ng mga client. So, magkakaroon sila ng automated na sagot. Okay, so let's start. So, ito pala is available lang siya sa ating mga higher plans na. So, ito, gagawin ko siyang example to kasi merong coffee shop. Okay, so itong Blue Cafe is a coffee shop. So, pero dito natin gagawin since same lang naman yung pagbi-build ng workflow nito. Okay, so punta tayo dito sa automations. Pag napunta tayo sa automations, create workflow. Pero ako siguro gagawa muna ang folder na Facebook automation. Kasi lahat ng Facebook automations na ginagawa ko, gusto ko nasa isang folder lang. So, click natin yan. Then create workflow. Start from scratch. So, ganito yung magiging itsura niya. Okay, so change natin tong title na Facebook automation keywords. So ngayon add tayo ng trigger. So itong trigger, ito yung kapag nangyari tong bagay na to, no, mag-work lahat ng workflow. Okay, so yung gusto natin maging trigger is customer replied. So add filter. Ang gagawin nating channel, reply channel is messenger. Ayun. Okay, so pwede ka rin gumawa ng ng Instagram automation keywords. So same lang 'yon ng paggawa, same lang yung pattern. Pero dito ilalagay mo siya is Instagram DM. Okay? So pero ang gagawin ko example ngayon is itong Facebook Messenger. So lagay ko siyang Facebook Messenger. Facebook Messenger. Yan. So save trigger. Then yung first action natin is lalagyan natin siya ng if else. So ano tong if else? Kumbaga ito yung logical na condition na ibibigay natin sa workflow, at pag na-hit nila yung condition na yun, merong action na mangyayari under niya. So dito sa branches, okay, so click mo tong select, tapos contact reply, tapos lagay mo rito reply message, tapos lagay mo contains. So unang gagawin natin is yung location, no? So type natin dito location. Then dito i-input natin dito yung mga tingin yung mga mini-message na mga client. For example, where's your location? So yan. Ngayon kapag na-detect ng system na makareceive siya ng message na location, automatic masasend natin yung sagot natin. Okay? So, tapos lagyan natin ng or, tapos plus. So, ibig sabihin ng or, no? So, ano natin to? Replied message din. Message, contact reply, tapos replied message contains. So, minsan kasi, lock. Minsan kasi, diba, sila shortcut nila, saan yung lock nyo? Ganun. So, lagay natin yan. Then, continue lang natin. So, contact reply, replied message contain. So, kung ano pa yung mga naiisip nyo. Okay, kung kari saan. Saan. Then, another one. Contact reply. Continue lang natin ito hanggang ma-feature natin lahat ng words. Saan, kung saan. Saan location nyo, saan location. Isa naman. Contains. Where. Ayan, where is your location. So, replied
Message contains, ano pa yung mga pwede nilang itanong? Location lock, saan, where, ano pa? Isip pa tayo ng mga pang location na keywords. Located. Ayan. So, yan yung mga yan. Pag na-detect ng system to mga to, meron tayong may bibigay na sagot. Okay? So, we already have for the location. Ngayon, ang gagawin natin, nakikita nyo itong 3 dots na to. So, i-duplicate nyo siya. Duplicate branch. Tapos, scroll down nyo. Nakita nyo to copy location. Ito yung duplicated. So, gawin nyo rito, baguhin nyo siya. Kuwari, price. Yan naman yung price. So, yung mga... So, bakit ko ginawa yun? Para meron na siya nito, yung mga replied message. Kasi kapag hindi nyo siya dinuplicate, tapos etong add branch yung ginawa nyo, kagaya nyan, back to 0 yan. Ano, isa lang. So, may hirapan kayo maglagay ulit. Kaya, pinaduplicate ko na lang sa inyo. Okay? So, this time sa price. Pare, price. Magkano? How much? Okay? So, yan yung mga possible na tanong. Sa mga real estate, how much, quotation, quotation. So, yan yung mga, kumbaga parang mga chinachat na mga kliyente, no? So, pero dito kasi coffee shop tong ginagawa ko. I'm sorry So, ginawa ko ng example tong coffee shop na to. Pero, same yung niya, logic niya, same yung paggawa niya. So, how much. Ayan. Magkano, price, magkano. Menu, meron ko yung pick na menu. Kasi, coffee shop, restaurant, so may menu. Price, presyo. Ayan, no? So, meron na tayo for price din natin. So, ito naman siguro, yung hours, yung operating hours. So, usually yan, what time? Ayan, time, hours, oras, ano pa? Time, hours, oras. Nagsasara. Nagbubukas. Open. Yan, close. Dagdag tayo. Close. Close. Okay, so yan, pwede na yan. Printing hours, price, location. Okay, so pwede nyo siyang dagdagan, no? Unlimited naman yan. So, pero sa isang ganito, hanggang 10 lang siya. So, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano magdagdag pag sumobra kayo na 10. Pero for this time, ang ilalagay natin is 3 muna. So, location, price, at saka operating hours. So, save action. Okay? So, ngayon dito, guys, may nakikita nyo tong plus button. So, dito sa location, ilalagay natin dito yung step. So, add nyo is lagay nyo rito messenger. Ayan. Tapos dito nyo ilalagay yung reply nyo. So, ibig sabihin yun, kapag location yung kanilang reply, automatic ito yung isasend natin sa kanilang messenger. No? So ito location. We are located at, tapos lagay nyo yung buong contact location nyo. Pero ito kasi, pwede gagamit ako dito ng custom fields. Yung custom fields, kung ano yung nakalagay dito sa settings na address nila ng restaurant nila, yun na rin yung mag-a-appear dito. No? So, gagawin ko siya, dito click ko to, custom values, then account, full address. So yan, location, full address. So kung anong nakalagay doon sa settings, yun yung mag-a-appear dito. Ngayon, pwede nyo gawin to kung tingin nyo tama yun nasa settings nyo. Tapos, pwede nyo rin naman ilagay yung exact location if ever na hindi parehas to sa nilagay nyo sa location, sa settings.
We are located at, yan. So, yan, ganyan. Tapos, ngayon, ang ilalagay ko rito, ilalagay ko yung Google Map, no? So, pumunta ako sa Google Maps. Tapos, lalagay ko yung cafe. Ito nga pala yung lagi ko tinatambayan. Diba, pansinin nyo sa mga nakaraang mga module, no? So, dito ko laging tumatambay. So, share. Tapos, makikita nyo yung link nito. Naglo-loading lang ito. So, copy link. Tapos, balik tayo sa ginagawa natin. You can please click the link below to search for the location. Wait, for the direction. Yun na lang. For the direction. So, lagyan ko ng konting emoji pointing down. Pero kahit wala yung emoji na yan, okay lang yan. Yan. Tapos, pwede nyong gawin, pwede kayo mag-add ng attachment. Pwede kayo maglagay ng picture. So, example, ilalagay ko yung photo nitong Blue Cafe. So, maghahanap ako ngayon ng picture niya. So, kung meron sa internet. Kung meron sa page. Cafe Blue. Okay, Blue Cafe, Cafe Blue. Ayun. So, yan. Save ko siya. Tapos, mag-aano rin ako na map. Picture. Ito idea lang ha. If ever na gusto nyo ganito yung gawin, pwede nyo lagyan ng mapa. So medyo mabagal ang internet natin. Yan, nagtry tayo ng ibang picture ng map. Transit. Ayan. So, screenshot ko siya. No. Tapos, kakarap ko. Okay. Then dito sa attachment, i-add ko yun. Yung screenshot. Tapos hinihintay ko pa ma-upload to. Ito. So, itong refresh ko lang. So medyo bagal yung internet natin. Screenshot ko na lang muna siya for the sake of testing ngayon. Kasi medyo mabagal ang ating internet. Okay. So, i-paste ko rin ulit siya doon. So, ngayon kapag ka nag-message sila ng ganyan, automatic, marireceive na itong message na to.
At the same time, itong dalawang picture, no? So, save action natin. So, uploading. Ayun. So, na-upload na siya. Pwede nyo i-save muna, no? So, bago natin gawin yung pangalawa. Para if ever man may mangyari, kung mamatay yung computer nyo, or mag-brown out, at least nakasave na. So, lagi nyong tatandaan yan. That's the way it goes, no? Para sa mga developer, para sa mga editor. So, tip. Okay? Ngayon, minsan nilalagyan ko rin siya rito ng weight. Kuwari, may weight na, let's say, dahil, kasi parang so kung mag-send kagad siya pag clinic nila yung, pag tagtanong sila ng location, parang programmed talaga. So ngayon, maglalagay tayo ng kahit siguro mga 6 seconds, so 0.10. 0.10 minutes, so this is 6 seconds. So 6 seconds. So save action. Alright. Then after nito, pwede ka pa maglagay ng another message, no? I-type mo ng messenger. So, lagay mo ulit kung anong gusto mo na message yan. So, pero sa akin gusto ko isa lang muna ilalagay. Ngayon, dito na tayo sa price. Okay, so ang gagawin ko, click nyo itong tatlong button. Tapos copy. Tapos all actions from here. Then click nyo dito. So, lahat na nandito na duplicate dito. So, babaguhin natin tong messenger, yung laman dito. So, ito yung magiging reply natin pag sinabi nila yung price. Okay? So, pero for the meantime, okay, kasi wala pa akong price sa akin na binibigay. So, siguro, isipin natin meron na lang tayong price na. So, these are, please, see the picture of our menu. Tapos, i-attach natin dito yung picture ng menu. Okay, no? So, kung sa real estate, lagay mo dyan yung price list. So, yun. Then, save action. Okay, mga prices na mga bahay, mga picture. I-attach mo. Then, save again. Tapos, dito. And kinopy ko ulit siya, same thing. So, yung 3 dots, copy. Tapos, copy all actions from here, then pinaste ko dun. So, same lang. Then, ulitin natin So, delete ko to. So, 3 dots, copy. Tapos, copy all actions from here, then copy here. Okay, so this time naman yung operating hours natin. So, we are open 24 hours from Monday to Sunday. Hope to see you soon. Okay. So, yun. Meron ka ng mga rito, mga pang message dito. Okay? So, ngayon magdadagdag ako ng panibago. So, punta ka rin sa condition. Then, sa baba. Same thing, pwede mong i-duplicate itong isang branch. Tapos nasa baba ulit siya, operating hours. So, this time, contact number. So, dito, contact number, phone, telephone, number, contact, telephone. Ano pa ba yung mga ibang contact? So, yun, kung may maisip kayo, add nyo na lang. So, pero okay na ako dito. Delete nyo yung ibang hindi kailangan. So, meron akong 4. Save ko siya. So, nakita nyo rito may lumabas na panibago. Ayan. Ngayon, itong wait 6 seconds. So, copy. Copy all actions from here. Then, yan. Tapos, babaguhin ko rito ngayon itong messenger. So, please contact us at, okay, pwedeng this is our contact number. Contact number and
O kaya, these are contact information. Yan na lang. Kasi ilalagay ko rin yung email nila. So, phone, pwede nyo ilagay yung 0990 kung anong number nyo. Pero dito ilalagay ko yung contact custom fields ulit, account, phone number. So, kung parehas naman yung phone number nyo dito sa system setting, so, pwede nyo gumamit ng custom fields, no? So, email, ilalagay ko rito sa account, then email. Okay? So, yan. These are information. Okay. Okay, so, save action ulit, then I'm going to save this one. Okay, ngayon, if ever na, kasi kuwari, hanggang 5 lang to, hanggang 10 lang to, sorry. Ito mga pwede nyong ilagay na location, price, yung mga gusto nyong i-filter. So, kung meron kayong 10 pataas, no, so ang gagawin nyo is, mag-create kayo ng bagong condition. So, pwede nyong gawin, i-copy nyo to, copy, then copy all actions from here, then dito nyo ilalagay sa none, ayan o sa none. Para mangyari, kuwari, dito sa condition na to una. So, kung wala siyang madaanan dito, kung hindi siya nagtanong ng location, hindi siya nagtanong ng price, hindi siya nagtanong ng time, hindi siya nagtanong ng contact hours. So, dito yung next na titignan ng workflow natin. So, titignan niya rito kung sa mga next na gagawin mo, kung papasok siya, then dun siya dadaan. Okay, so dito make sure baguhin nyo. So, click nyo lang tong condition ulit. Then, baguhin nyo yung mga to, yung location, kasi meron na tayo sa una na to eh. So, change mo lang yan. Then, dito sa price, so, change mo yung mga yan kung anong gusto mo nang ilagay. So, kung hindi mo na siya kailangan, kuwari isa lang yung gusto mo idagdag, delete mo yung ito, 3 dots, then delete branch. Okay, so 3 dot, delete branch, hanggat isa lang yung lumabas. Delete branch. Okay, so yan, isa lang yung na-add. So, check nyo save action. So, isa lang Okay, so ganun yung mangyayari sa kanya. Tapos, ito, yung messenger, ayusin nyo rin tong sa baba. Okay? So, ngayon naman, paano kapag gusto mo yung Instagram automation? So, instead of this trigger yung gagawin mo, mag-add ka ng, iba yung add mo, ganito na lang. So, pwede mo i-click to, customer replied pa rin yung trigger. Pero this time, ang reply channel mo is Instagram DM. Kiklik mo yan. Pag Instagram gusto mong gawin, Dito naman, dito same lang yan sa mga keywords na yan. Iibay mo lang tong messenger. So, instead of ganyan, ang i-add mo is Instagram. Ayan, Instagram DM. No, so, Instagram DM, same yan. So, ganito ilalabas yan, Instagram DM. No? So, ganyan kung gusto mong gumawa ng Instagram automation keywords. So, pero for the meantime, we're good with this one. Delete ko tong nilagay natin. Okay? So, yan. And don't forget to publish. Okay? So, save natin. Okay. Then, so itong gagawin nyo, i-check nyo kung nakakonect yung Facebook nyo. So, saan siya i-check dito sa settings? Ayan. So, dito sa may lower left, sa may settings, okay, so dito, punta ka sa settings, no? So, dito po yung pagpunta ng settings sa may lower left, dito settings sa pinakababa. Then, punta ka sa integrations. So, dito may makikita kang Facebook and Instagram. So, gawin mo, connect mo lang, click mo yung connect. No? Tapos, connect mo yung page na kailangan mo siya i-connect. So, sa pagko-connect ng page, kapag connected na yung Instagram tsaka yung page mo, kapag naka-merge sila outside nitong platform, so automatic mako-connect na rin yung Instagram.
So, yan, nakakonect siya. Yung the course bolt muna yung gagamitin ko. So, for testing lang kasi wala pa tayong access dun sa page ng cafe. Okay, so the course bolt. Okay, so yan. Try ko siya i-message ha. Hello. Kuwari, location. Where is your location? So, let's wait, no? 6 seconds yung nilagay natin, no? So, check natin. Ayun na. Gumana na siya. Oh, okay. So, I think nailagay ko to sa ibang location. I mean, sa ibang account. Kaya naglagay siya na ganito siya. Okay. So, mag-try ako ibang page dito. So, yan. Ano to, nagamit ko na siguro to sa ibang page na binildan ko ng ganito. No, so, kaya, ito may automations din siya. You have more questions. Locations. Ayan, pag clinic nila, mapunta sila sa maps. Okay, so pero ganun po, ganun ang pag ano yan, Blue Cafe lumabas siya. Ibig sabihin nga merong isang automation pa na gumagana din sa page na to. Kaya dalawa yung na-receive kong automations. So, ayun. So, ganun lang po. Try natin yung price. Pero nung clinic naman natin to maps, lumabas yung Blue Cafe. Ito, please see the picture of our menu, no? Tapos, yun, ganun siya. Ganun siya nagra-run, ganun yung Facebook keywords automation natin. So, maganda to kasi, ayun, basta alam mo yung mga essential na tinatanong nila, automatic magsisend siya ng message. Okay, so yan lang muna siguro ngayon for the module 4. So, thank you so much and see you on the next module.